ang useful naman ng stop toy mo, Mr. President, sabi na gano'n, no? Kung nagpa-chicken joy ka na lang, o nga, no, edi sana nabusog pa yung mga, ano, yung mga batang pinuntahan mo. Kasi kung puro stop toy, sayang. Mas maganda nga, tama, di ba? Kung pagkain lang sana yung ibinigay mo, mas maganda pa. Sa bagay, stop toys, medyo matutuwa sila kasi magkakaroon sila ng parang laruan, unan o kayakap. Pero sana sinamahan mo ng pagkain. Mali mo naman, sinamahan ng pagkain, ano? Okay, eto na, basahin na po natin. Binatikos ni dating presidential spokesperson na Attorney Harry Roque si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kaugnay ng pamamahagi nito ng stop toy sa mga batang nasa evacuation center sa Las Piñas. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque, ang useful naman ng stop toy mo, Mr. President. Kung nagpa-chicken joy ka na lang, nabusog pa sila. My goodness, bumatak na naman si Bangag. Ano ang naiisip? Kaugnay nito, nagbisita. Ano ba naman kasi Mr. BBM, dapat hindi mo ginawa yan. Sana man lang, puro pagkain, kahit lugaw, okay lang, chicken na may kasamang kanin. Kasi mga nasa evacuation center pala yan. Yan yung mga siguro binaha, inulan, at may emergency pangyayari, tapos bibigyan mo lang ng stop toy. No, sana man lang medyo maayos-ayos po, no? Agad. Talaga na nga naman. No? Next na po tayo, mga kapatid. Eto na, Subiri, mariing itinanggi ang paratang ni Bunoan. Eto na, mga kapatid, eto na kay Subiri. Medyo kalat na kalat si Subiri ngayon, no? Ang paratang ni Bunoan na siya umano ang may diskresyon, sa leadership fund sa Senado. Parang parang gulat na gulat ngayon yung mga kababayan ho natin, no? Siya pala. Itinanggi ni Senate Majority Leader Mig Subiri na humingi o humawak siya ng anumang listahan ng project request ng mga senador noong siya pa ang Senate President. For the record, as Senate President, I never request held or handled any list of project request from Senator Ani Subiri. Tugon ito sa pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na si Subiri umano ang may diskresyon sa halaga ng leadership funds para sa mga senador. Minimum 500 million umano bawat senador at 1 billion sa chairperson ng major committees. Grabe yun. No? Giniit ni Subiri sa Senate Committee on Finance at hindi sa kanyang opisina dumaan ang proposed budget amendments. Aniya, wala masama sa institutional amendments basta maayos ang implementasyon at hindi go substandard ang mga proyekto. Itong dalawang to, alam ko, magkakampo to pero anong nangyayari? Ano ang nangyayari sa inyo? Okay, next na po tayo, mga kapatid. Eto na. Ano to? Meron po dyan na identify na 55 na mga tinawag na alternative mga lumad school na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Sabi ni ni Robin Padilla. Hindi ko po gaano napakinggan yun hindi ko po gaano napakinggan yun. Hindi po ako aware doon. Sabi ni Celine, sabi ni Madam. Alam niyo po ba rin noong 2016 hanggang 2022, 2023, 12% po ng mga NPA rebels surrender were minors 12 to 17 years old. Hindi po ako aware doon, sabi ng Kasi ang alam ko yung confidential fund ginamit sa tama di ba? Okay, tinanong ni Senator Judge Robe, binasa naman na natin to lahat, mga kapatid. Ang pinupunto rito, hindi po aware itong si Celine May del Campo, no? May sense ang tanong ni Senator Padilla, sana may hawak din siya na datos nito para mas maganda at klaro. Salamat sa munting paglilinaw. Di man kita ibinoto noon pero sinisikap mong gampanan ang iyong trabaho. Di nakakahiya na ang ilan na parte ng buwis ko ay pinapasahod sa iyo. Wow. Palakpakan natin si Manny Garcia, no? Ginawang intel ang COA. Incompetent witness, no? Okay, next na tayo, mga kapatid.
Eto na, PBBM, aminado, ngayon lang nagkaroon ng maladagat na basura sa kasaysayan ng Pilipinas. Dati hindi nangyayari yan. Ganon ha. Okay mga kapatid, basahin po natin na aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi umano dati nararanasan ang ganitong karaming basura na iipon sa mga daluyan ng tubig matapos makita ang maladagat na basura sa Parañaque at iba pang bahagi ng Metro Manila. Dati hindi nangyayari yan. Aniya, itinuro ng Pangulong ang dami ng naipong basura, mga nasirang trash drop at halos isang buwan pag-ulan bilang mga dahilan aniya ng matinding pag-ipon ng basura. Pag-ipon. Naipon, no? Nitong Miyerkules, tinawag din ni Marcos Jr. na critical ang sitwasyon matapos makita ang tunay-tuneladang basurang lumulutang kasunod ng pagbaha. Gayunman, nilinaw niyang hindi pa niya ito itinuturing na garbage crisis. Hindi pa ba yan? Yan daming basura. Sabagay, baka hindi pa umaabot sa pintuan ni Manang Claire yan. Pag umabot na, baka ano. I wouldn't call it a garbage. Sige, yun na nga. Bahala ka sa buhay mo, Mr. PBM. Eto na. Eris ibinulgar na may 1.5 billion confidential fund umano si Ombudsman Boying Rimulya. Grabing banggaan na to, mga kapatid. Si Ombudsman, saan niya gagamitin yan? Ang lalaki ng mga ano nyo samantalang kay BP Sara, napakaliit lang ng confidential fund, inuungkat nyo pa. Iginit ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Eris na umabot umano sa 1.5 billion ang confidential fund intelligence fund ng Department of Justice noong 2025 sa panahon ni dating Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Ayon kay Erise, mayroon siyang 350 million na confidential fund na nag-request siya kay Saldico ng additional 1 billion and 150 million additional so for 2025. Oh my God, ang laki. Meron siyang 1.5 billion for the first time in history ng DOJ. May 1.5 billion na confidential and intelligent funds. Paano kung totoo ito? Baka naman pwede kaming patingin yan. Kinwestiyon din niya ang sistema ng confidential fund at ang paggamit ng aliases sa mga claim. Naniniwala ako na pag binuksan mo lahat ng confidential fund, baka meron ding Mary Grace Piatos, mga McDonald's, baka meron din Jollibee kasi nga ang concept kaya madaling nakawin ang confidential fund, pwede kang maglagay ng aliases, mga alias on the claim na pinoprotektahan mo yung identity ng asset. Oo nga, no? Wala pang tugon mula kay Ombudsman Boying kaugnay ng pahayag ni Kong Erise. Kaya pala kompas mo, ililigaw ko. Tapos kay Sara lang inuungkat. Oo nga naman. Dapat hindi lang kasi kay BP Sara inuungkat yung mga ganyan-ganyan. Para ho kasing nakakaloko, di ba? Marami pa palang merong mga confidential fund. Kayo talaga mga kapatid. Okay, dayo na tayo sa next na balita. Yan. Bunuan, ibinulgar. Ito na yung paatras ho kasi tayo. Ibinulgar na si Subiri umano ang may diskresyon sa hati ng DPWH Leadership Fund. Tumanggi na si no? Kayo na dyan. Pero parang may naaamoy akong script no? Parang may naamoy akong script dito mga kapatid. Okay, next na po tayo. Panginoon, huwag mong hayaan na ang hatol ay may impluwensya ng social media. Erwin Tulfo, nagdasal Bahala ka dyan, Erwin. Dasal-dasal ka sabi ng ganun mga kapatid dito. Lord, huwag hayaang social media, popularidad ang magdikta sa hatol kay BP Sara. Kayo naman na nandiyan dyan Di ba kayo naman na maghahatol dyan? Pinangunahan ni Senator Judge Erwin Tulfo ang panalangin sa ika-15 araw ng impeachment trial na si Vice President Sara Duterte kung saan umapila siya sa Diyos na pairalin ang patas at walang kinikilingang paghatol. Naway hindi siya mahatulan dahil lamang sa ingay ng mga opinyon online at hindi rin siya mapawalang sala dahil sa popularidad o suporta ng iba, ani Tulfo. Hiling din niya
na hindi maimpluwensyahan ng politika, personal na interes, opinyon ng publiko ang magiging desisyon sa impeachment trial. Bendalo. Si Mr. Bendalo nagdasal. Ewan ko ako. Wala na kasi akong tiwala kay Bendalo. Okay, next na tayo mga kapatid. Ayan. Bunuan, binanggit sina Senator Bongo at Senator Robin sa mga nagsumite aniya ng project list sa DPWH. Oo, silipin ho natin mga kapatid. Sabi sa ang balita ngayon, dito po tayo tumitingin ng mga balita. Binanggit na ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla bilang kabilang umano sa mga nagsumite ng listahan ng infrastructure project para sa DPWH Leadership Fund noong 2025. Lumabas ito sa testimonya ni Bunuan sa Sandigang Bayan kaugnay ng malversation case ni dating Senator Bong Revilla. Nilinaw naman ni Bunuan na lahat ng senador ay binigyan umano ng allocation para sa naturang leadership fund. Ang pagsusumite ng project list ay hindi sa sarili nito. Nangangahulugan sangkot sa umanong anomalya sina Go at Padilla. Wala pang reaksyon sina Senador Bongo at Senador Robin Padilla kaugnay ng pagbanggit sa kanila ni Bunuan. Unahin niyo po yung flood control, matutuwa po kami. Sa mga dumadaan po dyan, nire-record ho kasi natin ito habang tayo ay gumagawa ng content na naka-live din tayo. Sa mga dumadaan lang, papindot ho ng like. Malaking bagay po dyan mga kapatid. Kahit mag-smile kayo, masaya na tayo, no? Okay, next. Ito na, BBM na mahagi ng stop toy sa mga nasalanta ng baha. At hindi pagkain. May pagkain ba? Baka naman may pagkain binigay. Stop toys? Pwede. Pero mas priority ho yung pagkain, sir. Heavy talaga, no? Dinalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mga pumapasok dyan, palike po, ang mga residenteng pansamantalang nanunuluyan sa Verdan Covered Court Evacuation Center sa Barangay Pamplona 3, Las Piñas City matapos maapektuhan ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita na mahagi ang Pangulo ng stop toys sa mga batang evacuee at personal na kinamusta ang kalagayan ng mga pamilyang lumikas. Makikita rin sa mga larawan mula sa pagbisita ang pamamahagi ng relief supplies sa mga pamilyang nasa evacuation center. Pagkain sana, sir. Relief supply. Nagbukas ang Las Piñas City ng mga evacuation center para sa mga residenteng napilitang lumikas bunsod ng pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan at habagat. Makaon siguro, sabi ng wow, pwede iulam yan. Ang cute niya mag-isip. Alam mo naman, diba? Cute talaga mag-isip yun. Mr. BBM yan Namahagi ng stop toys. Pakuluan mo lang yan, tapos lagay mo sa baw. Baka pwede pagkain na. Congrats, apakalaking bagay niyan sa mga bata. Mabubusog sila dyan. Hindi naman sana nang hate ho tayo, no? Sana po pagkain ang binigay ng ating Pangulo o baka naman talagang may pagkain ang ibinigay dyan, pero lakas tama lang talaga kasi bakit yan ang inuna nyo? Sana man lang binigay nyo po ng mga pagkain. Ang cute talaga mag-isip ni Mr. BBM. Okay, dako na po tayo. Parang awa mo na, manahimik ka ng bangag ka. Pinapasa ko lang yung mga comment, mga bago lang, 1 minute ago. Yan, okay. Next na po tayo mga kapatid. Teka lang, talagang hindi ako makamove on dito po sa stop toys na to Sa susunod po, pag magbibigay kayo, pagkain naman mga sir. Diba, hala, nabuang naman ni siya. Oy, unsaon, stop toys. Oy, dili mo na makaon. Wala sa lugar Siguro kung pupunta siya sa lugar ng mga, ng mga hospital, or kaya mga batang hindi naman nagugutom, pero bibigyan mo ng stop toys, pwede siguro yon. Pero kung stop toys tapos nasa evacuation center, ang pinakapangunahing kailangan dyan, dapat pagkain. Diba? Yung katabi ni Mr. BBM, minsan kaltukan nyo rin yan. Minsan kaltukan nyo yung balikat, tapikin nyo, uy, pagkain ang bigay natin, sir. Kahit lugaw lang, maibsan lang, diba? Ewan ko ba? Ewan ko dyan, maganda talaga no? Okay, dito na, ito, maganda to, no? Excuse me po. Sabi dito, mas masahol pa sa Abu Sayyaf, ISIS, JI, ang mga pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno. Oo nga, no? Grabe. Parehas lang din, pero
Alam mo, yung Abu Sayyaf kahit papano, hindi naman niya nasa gobyerno eh. Pero yung mga nasa gobyerno kasi, ito pong tinutukoy niya. Kayo, nasa loob kayo ng gobyerno, pero ang inaatupag ninyo, nagtatraidor kayo sa bansa, nagnanakaw kayo ng buwis ng bayan. Sa mga pumapasok po dito habang nanonood, habang ginagawan ko kasi ng content, inire-record ko na rin. Kaya maraming salamat sa mga darating dyan at mag-like na rin po kayo. Hindi ko nakikita. Teka lang Ba't ganon dito? Wait lang mga kapatid. Yan. Ayun. Yan. Meron na po tayong 6 million views. No? Hindi, 6 lang. Sorry. Yan. Nasira ho kasi ang ating channel. So, ngayon lang ho ang pagkakataon po para maayos ito. Tutuloy-tuloy ko na po ito. Okay. Dumako na pa tayo sa susunod. Bakit in hostage? Ito yung kanina, no? Oh, Alan Peter Cayetano. Never po akong nagdrama. Ito yung drama-drama. No, skip na po natin to. Si Tul po kasi masyadong malinis siya. Pag pinalaguan mo yan, baka malinisan palalo yan. No? Okay, next na po tayo mga kapatid. Dito na. 2021 signage people bill sa Davao City. Ito yung lagi nilang pinag-uusapan kasi daw July 2021 na nagpapakitang mayroon ng signage para sa people bill house project. Pero mga kapatid, dito daw ho kasi inaangkin daw, no? Ay sabi ni Isidro Fernandez, pinakaano ka, wala da tamang isip baliw. Mali spelling mo, sir. Baka maka-DDS ka po or maka-BBM, welcome po lahat. Dito po lilinawin ko, ang mga nandito po ay mga subscriber natin na nasira po kasi yung ating channel. So, tayo ay nag-heal, no? Kakakabit lang ng ating matinong internet, kaya sana magtuloy-tuloy. Okay, dumako muna tayo ulit dito sa 2021 signage. Ano daw to kiniklaim daw ni Manang Claire na sa administrasyon daw ngayon yan galing. Sabi nga nung iba, ibigay mo na lang, sabi ng ganon. Sige, ibigay nyo na para naman kahit paano may achievement. No, Manang Claire. Bigay mo na lang yan. Ganun na, no? Kasi nga, kung ano-anong pinagsasabi niya O kung mayroon kong gusto mo, angkinin mo na lahat. Ikaw na may gawa ng Davao. Sige, para lang masabing may achievement, ano? Okay, next na po tayo, mga kapatid. Ang proyektong ito, People's Bill sa Davao City, ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Ano kaya mangyayari kay Manang Claire pag natapos na siya sa termino niya, no? Mahirap din trabaho ni Manang Claire para sa akin dahil kailangan niyang gawin yan. Batas laban sa mga sinungaling. Ito na nga po, no? Nai-content na rin ho natin ito. Isinusulong ni Senator Robin Padilla. Sana natapos na rin ho natin to, no? Okay, araw-arawin ko na po ito para mas maging okay ang ating channel kasi nahihirapan hong makabangon. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre, break it down. Sana yung out natin, ano? Yeah.